2 araw makaraan ng kanilang Muslim wedding ay nakabalik na nitong linggo ang legendary folk singer na si Freddy Aguilar at ang kanyang kaka-17 pa lang na asawa mula sa Maguindanao. Looking back, halos maluharaw si Ka Freddy ng araw na yon habang hindi makapaniwala ang kanyang bride-to-be sa magarbong kasalang yun. Pinipigil ko, siyempre, macho ko, di ba? Sitigil. Pero malapit-lapit na, nandun, hinihintay ko siya eh. Talagang all the while na naglalakad siya, you should see the smile yung... Napansin lahat yun ng mga anak ko. Nung bababa na ako sa hagdan, sabi nila, alam mo ba sa amin, sa Islam, ang kinakasal lang na nakasuot ng gold ay royal family. Ay ko, ibig sabihin pala part ako ng royal family. Walang dudang kapwa masaya si Ka Freddy at ang kanyang napangasawa. Pero ano ang masasabi ng mga awit na nagpa-convert lang daw siya sa pagiging Islam para mapakasalan ng kanyang nobya? Hindi yun ang main purpose. Pero noon pa man, inaawitan na ako ng mga kapatid nating Muslim na sumama sa kanila. May nabasa naman ako sa verse ng Bible na sinabi doon na pagka kinu-question mo na yung mga kasama mo sa pananampalataya, mas mabuti pang umalis ka dyan, ang sabi ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, at mas maganda pang tayong dalawa na lang mag-usap kaysa sa pati sa akin, mawalan ka pa ng tiwala. Paraan din daw ni Ka Freddy ang Muslim conversion para makaiwas sa kanyang paglabag sa batas. Talagang may mga taong ganun na walang magawang maganda sa buhay. Mas ginugusto nilang gugulin yung panahon nila na pagtripan nila ako na wala naman akong ginawang masama kung hindi umibig lang. Inamin ni Ka Freddy na hindi nila napaghandaan ang kasal na mismong pinangasawaan ni Maguindanao Governor Toto Mangudadatu. Pagkakaalam namin ni Babe na parang ano lang, parang civil wedding lang na ikakasal kami ni Gov. Tapos doon lang sa opisina niya. Pero hindi ganun na nangyari. Sinurprise kami ni Governor. Napaka-garbo nung binigay niyang kasal sa amin. At ang maganda, sinagot niya lahat. Wala yung mga magulang ni Jovi doon. Pero binigyan na kami ng letter of consent. Sabi ko, Babe, ito muna, formal lang para makasal muna tayo. And then, papakasal tayo ulit ng panibago kako na nandiyan na lahat. Tanggap nila eh. Isa sa kanila walang kumukontra. Ang saya-saya nga nila nung tinagsasabi ko, makasal na kami ni Freddy. Yung honeymoon po namin, saka na lang po muna kasi mas gusto ko pong tumulong muna sa mga kababayan natin. Meron po kaming charity concert sa November 30 sa Circle po sa Quezon City para sa mga biktima ng Yolanda. Meron din po akong charity concert sa December 20. Gagawin naman po sa Olonga po Convention Center na ang tutulungan naman po namin ay mga battered women and children ng Subic. Sa tingin ba ni Ka Freddy, he has found his life partner? Hopefully, sana. Kasi yun ang pangarap kasi hindi naman natin masasabi yung bukas. Nasabi ni Freddy na ako na yung huli. Ako na yung gusto niya maging huli. Well, ako patutunayan ko sa kanila na deserving ako para maging huli para kay Freddy. Sabi nga namin dun sa kasal namin, Abdul Farid Aguilar, till death do us part. Yun din ang pangako sa kanya. Siya na yung gusto kong makasama hanggang sa bawian ako ng buhay.